So ito yung huli nating lecture. So ito ang ating lecture ay about data presentation. Okay? So tingnan mo natin yung ating syllabus, no? Kung tayo ay on track and so on, no? So ang huli nating paksa na before this is we were able to have an experiment with the dead weight testing kasi nang nasa syllabus, no? At yun ay ginawa natin ng report, no? Ginawa nyo ng report. Ito yun, no? And then we were able to have some project discussion dahil wala tayong mga equipment, wala tayong mga laboratory na mga gamit. So ang ginawa natin ay magkaroon na lang ng journal para yun na lang ang i-discuss. At least gawa na yon. And then we're gonna study yung technical report or presentation based on the journal. And we are going to make a PowerPoint presentation using yung mga standard na ginagamit sa research or sa thesis presentation or universally sa isang research presentation. Standard yon kahit saan ka pumunta na merong title, merong abstract, merong mga objective, dalawa yung objective. Ang isa ay general, yung isa naman ay specific objectives. No? Sa introduction, nandun yung mga justification, tapos yung objectives, yung scope and delimitations. No? Nandun. Tapos, kung paano mo ginawa yung isang report o yung isang pag-aaral, ang tawag doon ay methodology, no? Methods of research. Pero bago yon, meron mo ng RRL, which is chapter 2. Anong ibig sabihin ng RRL? Zild, ano yung, natatandaan mo ba yung RRL? Ano yun? Review of related literature. Review of related literature, no? So ano yun? Yun yung mga libro, mga internet, mga contents, no? Yung mga magazine, mga journal na ginamit sa pag-aaral na related doon sa ating gagawin na research o pag-aaral. So mamaya take upin natin 'yon, no, ng in full details, no. Tapusin natin tong mga lecture. Tapos tapusin lang natin yung structure after ng review of related literature, yung methodology and methods and materials, no. So ano yung mga ginamit na equipment, paano mo isinakatuparan yung pag-aaral. Ikaw ba ay gumamit ng survey? Bumisita ka ba doon sa mga lugar o mga tao na kasangkot doon sa iyong pag-aaral? No? Halimbawa, kung ikaw ay nag-aaral tungkol sa mga basura, no? So bibisitahin mo yung environmental and yung management office ng isang syudad or ng munisipyo, or pupunta ka sa DNR, pupunta ka sa Payatas, no? So yun yung mga method. Or gagawa ka ng mga survey na para first hand, magtatanong ka, no? Either tanungin mo yung mga manager or yung mga operator ng isang tinatawag na material recovery, MRF yan, no? Material recovery facilities, or yung tinatawag na environmental management office nila, no? So after ng methodology, no, nandun na yung mga computations mo, kung paano mo ginawa, or nag-prototype ka ba, or nag-test ka ba, and so on. And then magkakaroon ka ng results and discussion, yung findings, di ba? Sa ano ba yung mga findings mo? Doon pumapasok yung kailangan nating mag-gather, no? Doon sa methodology, ilalahad mo kung paano mo kinuha yung mga data, di ba? Tapos pe-present mo. Doon naman, i-interpret mo, results and discussion. So, ito yung mga resulta, and then, how do you discuss? No? Sabihin mo, ito pala, ganito karami, ang average na ganito. Ina-analyze natin statistically, no? So, results and discussion, dinidiscuss natin. No? So, yung lahat ng napag-aralan natin sa ME 172, magagamit natin doon sa report. Then, after that, yung conclusion, no? Summary and conclusion, or kung meron kang gustong recommendation, no? So, yun ang gagamitin natin. So, hindi pala tayo natapos doon sa total, content ng syllabus. Meron tayong natitirang dalawa, no? Ano yun? Yung fundamentals of effective data presentation, at yung ano ba yung mga graph, appropriate graph, yung tamang graph na ginagamit, no? And we're not going to demo kasi masyado ng elementary ito, no? Kasi sa Excel, isang pindot mo lang, no?
Papakita natin mamaya, isang pindot mo lang, lalabas naman yung mga graph na natin yan. Subukan na natin yan doon sa correlation tsaka regression, no? So yung mga gagamitin nating mga graph ay line graph, bar graph, di ba? Scatter plot, yun din yung ginamit natin sa correlation tsaka regression, no? Scatter plot. Okay? Tapos meron tayong mga histogram, no, nagamit na rin natin and so on, no? So we can use software like yung Microsoft standard package, MS package, like yung kadalasan natin ginagamit ay Excel, pero pwede rin tayo sa mga statistical software like yung Minitab o SAS, JMP, di ba? Statistica, Stata, kahit na anong gamitin natin basta mapalabas. Okay? So without further ado, we're gonna go to the subject, no, matter today. So we are going to discuss data presentation, and there are two parts. One is fundamentals of effective data presentation, and the other is appropriate selection of graphs, no? And then I will leave it to you. We're gonna have siguro mga kind of small demo lang sa laboratory, no, using Excel. Titingnan natin. So makikita natin doon, no? So unang-una, ano ba ang data presentation? Pag sinabing data presentation, saan ba patungkol yon, no? Ano ba ang tunguhin? Ano ang goal ng data presentation? Sa pag-aaral, especially sa mga scientific study, pag nag-aaral ka, kukuha ka ng mga data. When you talk about data, it involves numbers, no? Data, halimbawa, kung ilan, nabibilang, no? Ang variable mo ay yung parang count. Yung iba naman ay nakukompute, no? Na measure. Okay? Yung iba naman ay categorical, no? Yun ang mga tinatawag na yun sa mga variable natin, no? Yung iba naman ay numerical, no? So lahat ng yan, ang purpose niyan is ipaliwanag or ipakita yung mga information, no? It's mostly quantitative sa ating readers, sa ating mga audience in a visual or narrative technique, no? Mahirap ipaliwanag ang isang topic or paksa kung ikaw ay puro nagpe-present lang ng mga salita na katulad nito, no? Puro verbs, no? Verbals. Pero kung ipe-present mo yan ng merong visuals, katulad ng mga graph, tapos nandun yung mga number, madaling intindihin, no? Kasi when you talk about numbers na wala kang pinapakitang mga graph, medyo may hamon or challenge sa pag-intindi. Ibig sabihin, when you talk about data, so you're gonna use charts, mga graphs, mga table, infographics, no, dashboard, and so on and so supported by textual explanation. Halimbawa, figure 2 explains, no, tapos yung table, yung graph, and so on. Okay? So, ibig sabihin, napapadali nito o na-enhance nito yung daloy ng information from the presenter to the audience kasi gumagamit siya ng mga appropriate na data presentation tools, no? Mga graphs nga, tsaka mga charts, mga tables. Okay? So, yun lang naman ang purpose nun. Now, ano ba ang kailangan sa pagpe-present ng data? Pag nagpe-present tayo ng mga data, hindi lang tayo hindi lang basta makapresent ng visual, no? So, ang ating pagpe-present ay may kwento. Kasi lahat ng yan is like parang kwento na, di ba, may sequence, no? It's like a data storytelling. And as a presenter, you should have that skill, no? Speech skill para makakonect ka sa iyong audience, di ba? Otherwise, iba yung sinasabi mo, iba yung iniisip nila, or may disconnect, no? So, depende sa purpose, what is the goal of data presentation? So, whether inspire, you persuade, you inform, you support decision-making process, data presentation format is there, no? Better suited to help us in this journey. Ano yung journey natin? Kailangan nating mag-inform, kailangan nating mag-inspire, mag-persuade, mag-convince, or to arrive in a specific decision, no? So, lahat ng yan ay nangangailangan ng data. Okay? So, ano ba ang mga elements ng data presentation? Dapat malinaw yung ating goal or tunguhin, objective, na para saan ba
ang ating pinipresent, di ba? For example, ang instruction ko sa inyo sa ME172 ay gawa ng presentation about renewable energies, no? Halimbawa, yung mga wind, tidal wave, or solar, no? Mga lima yung binigay ko sa inyo, or 6. Pero ang focus natin ay yung application ng experimentation, no? So, ano bang objective natin? We should be able to explain the importance or the application of experiments and statistical methods doon, no? Pero of course, yun ang ating objective as a presenter. Pero yung mismong study, may objective yun, no? For example, yung sa hydro, yung sa wind, yung sa mga tidal, 'di ba, sa solar, may ano sila, may sariling objective doon sa kanilang journal, no? Engaging introduction. So dapat ano natin yung introduction. Bakit mahalaga yung introduction? Yung introduction, no, una title, tapos introduction. Dapat papaliwanag natin yung background, kung para saan, no, bakit ba tayo nag-study, and so on, di ba? Ano yung justification, sino makikinabang, no? So, ganun. So, dapat maganda yung structure natin, no, narrative ng structure. Then, may visual elements. Ito nga, nasaan na ba tayo? Let me use the digital point, no? So, ito, 1, 2, 3, ito. Visual elements has to do with the ones that we're discussing, no, a while ago, yung mga graphs, no. Sabi dito, may chart, may graphs, no, other elements of visual communication. Pwede ring may video kung gusto nyo, no, na kailangan para makapag-communicate ka sa reader o sa audience, no. And then insight and analysis. Ibig sabihin, papakita mo yung graph, ipapaliwanag mo, no? Kumbaga, malaki pala ang budget na nakukuha nito, or napakaliit nito, or half of the population is using this or affected by this. Now, so you have to show, you have to communicate yung insight and analysis. Now, paano mo ba ini-interpret yung mga data? Kasi data are just numbers, no? And anybody can read that, no? But the more proper, but the proper way to communicate the data is by interpretation, because numbers are just numbers, no? Pero dapat ipaliwanag natin kung ano ang ibig sabihin ng mga nakuha nating numbers, nakuha nating mga data, na kung bakit natin sinasama yon sa ating pananaliksik o sa ating study. Ito nga, no? So to continue, dinugtong ko lang, no, yung we have to have the insight and analysis that falls in the data interpretation or in the results, no? Under ng results and discussion, because when you do the results, no, ibig sabihin na meron ka ng data, resulta, no, and dinidiscuss mo, ini-interpret mo, no. And then after that, meron kang conclusion, no. So i-summarize mo, conclusion is ano yung findings, no? Ano yung findings na yung pag-aaral? Ito, ganito pala, half of the population is using this, or there's a problem in this, na kailangan ng addressan ng ganito, ganyan, and so on. Even sa technical, no? Diba, sabihin mo, ang blade pala na ganito, ang profile ay mas effective, mas efficient kesa sa ganito, ganyan. No? So, may mga analysis na ginawa, and so on. No? So, sa conclusion yon, no? CTA means yung further step, no, yung para bang action mo, calls to action, yung action mo nagagawin, no, yung mga next step. Then of course, yung pag nagpe-present ka, especially sa oral, meron yung Q&A, no, question and answer for those of you na magpe-present. For example, sa Friday, magtatanong yung isang professor at magtatanong, may in-invite ako isang professor, si Professor Hilda. Inaano ko pa yung confirmation niya, no, pero we would like, kaya gusto kong makuha yung class, gusto kong makuha yung presentation nyo ngayon para maaral namin, no? Para makapagtanong kami ng sensible questions. Kasi kung doon nyo lang ibibigay sa araw na magpe-present, paano namin mababasa and di ba, maaaral yung presentation, paano kami makakapagtanong. So, hindi magiging thorough yung discussion unless the panelists or the advisors, the teachers are also prepared, no, to cast sensible questions para ma-extract natin yung pinakamabuti sa
sa presentation, no? So ano ba yung mga graph, no? How do we select graph? Now there are many other graphs in statistics, no, but these are the common, and we're going to discuss this one by one, no? And these are not new to you. Ano ba yung mga graph? Lagi naman, no? Bar graph, line graph. May tinatawag na dashboard, like if you are a pilot or a navigator or driver ka, di ba, may dashboard yan sa sasakyan, no? So, yun, may graph na gano'n na nakikita lahat in a summary. Meron ding tinatawag na tree map, no? From the tree or puno, no? Or tinatawag din to na fault tree. Let me use this, no? So, this one is also called as fault tree diagram or fault tree analysis. Ibig sabihin, meron siyang ganyan, tapos umuusbong, di ba? Umuusbong. Yan. So, pag tiningnan mo yan as a perspective, no? Parang puno, no? Parang puno, no? So, mga common na chart ay pie chart, no? Parang cake, parang pizza pie or egg pie. Meron din tinatawag ng histogram, which is coming from the vertical bar graph, no? Especially if we are dealing with the distribution of data, no? So, mag-aano siya ng histogram, and if you are comparing it with a bell shape na pile na following the bell shape pile, meaning it is following the normal, no? Na normal means, ano ba yung normal, no? So, ibig sabihin, nakasigma. No? Pag sa normal distribution, ang 1 sigma, so 1 sigma, no, is this, no, occupying 68%. Tapos yung 2 sigma is, di ba, 95%. Tapos yung 3 sigma is 99.7%. Now, so galing yung bar graph doon sa tinatawag na histogram. Is this the pen ba to? Thickness. Open. Okay. Yan. Okay. So, histogram. Then, scatter plot. Saan ba natin ginamit before yung scatter plot? Ginamit natin yung scatter plot doon sa pagpa-plot ng X and Y, no? So, if you are going to plot this as an output Y and X, no? For example, for every X there is Y, no? Yan. So, pwedeng kalat-kalat yan. Makikita natin yung distribution. And then, if we are going to have a line, no? Line of best fit, yung line of best fit ay ganyan, no? How far they are from the ideal, no? Will determine kung ano ang relation, no? Kasi ang elementary definition ng line is y equals mx plus b. Y is this, no? And m is the slope, rise over run. Then b is the y-intercept when x is 0. Di ba? Ito yung x kung 0. Kaya mabaga yan, no? So, when x is 0, ito yung y. No? So, yun yung b. Di ba? Ang slope is yung gaano ang relation ng y over x, slope niya, no? So, ibig sabihin, kung ang data mo ay scattered na walang slope, walang relation. Intindihan ba? So, ito, zero relation, no? Walang ano, kasi ganyan lang eh. Pero kung dito siya nagkalat, no? Maigagraph mo yan, oh. Positive going up, positive correlation. Pagbaba, negative, no? Ibig sabihin, inverse correlation. Okay? Then, makukumpit mo na dyan yung tinatawag na R, Pearson's Law, or yung R squared pag gumagamit ka ng tinatawag na regression, no? Which is related to COD, coefficient of determination. Okay? So, as a review, pag correlation, no? Pearson correlation, diba? Pearson's Law. Diba? Pearson's Law. So, meron kang tinatawag na negative 1 to 1 or positive 1. Pag malapit ka sa negative 1, strong negative correlation or strong inverse correlation. Ibig sabihin,
if you're trying to study the age of a person as against the capability to earn, no, money, makikita mo doon na pag matanda na yung tao, di ba? Magiging less na yung kanyang energy, no? Halimbawa, let us yung very distinctive, no? For example, ang study natin ay age, no, versus strength. So lalabas sa study mo na habang tumatanda ang isang tao, no, meron lang siyang mapupuntahan na malakas siya, no? Pero pag matanda na siya, like 50, 60, 70, 80, 90, no? Ibig sabihin, tumataas yung age, no? Doon nagdadagdag ka ng edad, pero ang nangyayari sa iyong kalakasan or kalusugan ay pababa o nagde-deteriorate, no? Ibig sabihin, bumababa yung kalidad ng iyong kalusugan or yung lakas. Ang tawag doon ay negative correlation, no? Kung masinsin ito at tinignan mo doon sa computation, negative 1, no? Strong negative correlation. Ito naman ay positive correlation. Halimbawa, ano yung positive correlation? Review lang natin, no? Kasi pinag-uusapan na natin yung scatter plot. Ibig sabihin, may kinalaman ba, no? Scatter plot, may kinalaman ba ang education sa income, no? So if you study income, whether in peso or dollars, no? Siyempre monetary ang niya na mga data. Meron bang education, no? Like in years, no? Are you gonna study like 1, 2, 3, diba? Or 10, 20 years of study, no? So, ang pinag-usapan natin dito is yung formal study like elementary, diba? Siyempre, elementary. Ilan yun? 7 years. Tapos, high school, no? Junior high school. Ay, 6 lang pala to. Grade 6. Tapos 4. The senior high, no? Ito junior high school. Ito senior high. Ilan yun? 2, diba? Tapos college mo, 4 na lang, di ba? So, tingnan mo yan. Nag-aral ka ng 6 plus 4 is 10 years plus 2, 12, di ba? Senior high, tama? Plus 4, college, no? So, dito pa lang, hanggang college, 10 plus 6, 16. Magma-masters ka pa, 2. Masteral, tas doctoral, di ba? 5 years or 4 years. No? So, plus another 7. No? So, 23. 23 years ka nag-aaral. Di ba? Pero nag-start ka mag-aral ay 7 years ka. Di ba? Grade 1 is 7. 30. So, doon ka pa lang. No? Or kung doktor, abogado, mas maraming taon sa pag-aaral, ano ba ang effect noon sa income? No? So, pwede na makuha mo ay correlation is positive. Di ba? So, dapat yung mga data mo ay ganito. No? Ibig sabihin going upward, positive, no? So pag mataas ang correlation, 1. Pag negative 1. Pag inverse ang correlation, no? Sa R squared naman dapat mas malapit sa 1, no? So 0, 0.5 and 1, no? So mga 0.7, 0.8, no, 0.9, yun yung mataas ang coefficient of determination, meaning ang model, no, adequacy is enough, di ba? Or satisfactory, no, or best, no? Ibig sabihin, tama ang pagka-model mo kasi ang ginagamit sa prediction or modeling ay ang regression, di ba? Ibig sabihin, prediction or modeling, pag binigyan ka ng certain value ng X, madidetermine mo yung Y just because sa strength ng correlation or sa taas ng coefficient of determination. So, ayon sa napag-aralan natin. Okay? So, review lang yon. So, we're gonna start with a bar chart. Ni-rundown ko lang ano yung mga graph. Ay nga pala, meron pa palang isa na I think may dinagdag ko. May dinagdag ako na, nasa ba yun? Ito. Meron akong dinagdag na, hindi ko lang alam kung sinong gumagamit, no? Meron tayong spider plot, no?
na ginagamit. Papakita ko na lang sa inyo, no? Or radar plot, no? So, ito yun, no? Hindi na natin papaliwanag kasi ito naman ay napaka simpleng, di ba? Simpleng mga bagay lang naman. So, bar chart, ang bar chart ay either horizontal, no? Bar or vertical, no? So, nag-ano ka ng scientific study, no? Pwede mong ilagay dyan yung mga in terms of time, in terms of strength, in terms of pressure, kung papaano mo siya ipe-present. Na magpapa-enhance, magpapadali na maintindihan ng iyong reader or audience kung ano yung sinasabi mo. So, yan ang yung mga kasama sa bar chart. The other is line graph, no? So, makikita mo rin dito yung progress. For example, with respect to time, halimbawa, makikita natin sa kanan bahagi ay ang sales by month, no, quarter. So, first quarter to last quarter of 2023. So, sa isang taon ay merong 12 buwan, no? So, from January to December. Okay? So, sa January, makikita mo ilan yung sale, no? Kung ikaw ay nag-present, 'di ba? Imbis na sinasabi mo tapos meron siyang kaakibat na graph, no? Ibig sabihin nung January, no, 23 siya. Yun yung focal date niya, no, 23. Meron tayong sale, no, kung sale man to, ito ibig sabihin ay dollar. Merong 40, 50, so ilan to? More or less, ilan to? ZILD. Between 40 and 50. Ilan 'yon? Meron tayong 45,000. Nandiyan pa ba? Nandiyan pa ba yung mga tao? Baka nakat na. Pakisabi lang. Nakat na ba tayo? Meron pa? Ay, meron pang admit. Sorry Sorry sa mga, hindi ko nakita ha. May mga naghintay pala. No, sorry. Kasi nagtutuloy-tuloy sa Yan. So, nandito na tayo for those who were just admitted na recently. We're talking about effective data presentation, no? Bilang review lang. May mga objective tayo na kailangan, merong introduction, maayos yung narrative, no? Visual means charts and graphs. That's what we're trying to discuss in detail right now, no? And part of the presentation should be the analysis. Ano ba yung mga na-find natin? Ano ba yung natin, no, natuklasan doon sa study, and we're gonna analyze, and then magkakaroon tayo ng conclusion or yung call to action, yung recommendation, at be ready para sa mga tanong din, no, kung tayo ay nag-present ng oral or verbal. Na-discuss, no, dinidiscuss ko rin right now ngayon yung iba't ibang mga chart na pwedeng gamitin sa isang presentation. Hindi lang to puro technical, no, whether technical or non-technical. Maganda na lagyan natin ng mga chart, tsaka graph, tsaka table, kasi yun yung madaling makita, no, ng isang mambabasa o ng isang nakikinig, no. Sabi nga, a picture is worth 1,000 words. No? Pag nakita mo yung picture, magre-register agad sa brain yan, no, rather than yung nakikinig lang, no, or nakikita lang ikaw, no? Pero pag pinakitaan mo sila ng mga chart, ng mga figures, mas madali nilang maintindihan, kasi yun yung mga tool para maibahagi mo, ma-impart mo yung gusto mong sabihin, no? Doon sa mga reader or sa mga mambabasa, no? So, balik tayo dahil sa may mga late akong na-admit, sana wala nang nagpapa-admit, no, at this point. Eto, no, nagsimula tayo sa bar chart. Ulitin ko lang, ang bar chart ay may dalawang klase. Ito ay ang pwedeng horizontal, pwedeng vertical. And napakadali lang din naman yan sa Excel, no? Mamimili ka na lang sa Excel kung ano yung mga gagawin, no? Line graph, ganun din. Tapos yung dashboard, titingnan natin mamaya. So, sa Excel, di ba, na ano na natin yan? Saan ba yung Excel dito? Wala akong nakaano. Pero anyway, Excel, no? Wait lang So, dito ko na lang kukunin, no? Ay, ibang Excel pala ito. Sorry. Let me pull muna para maano.
Excel. Yan, di ba? Yan, no? So, eto, nasaan ba yung graph natin dito? Data ba? Data. Ayan, no? Charts. Okay? So, eto, insert charts. Yan, no? So, makikita mo dito yung mga graph, no? Pakitin, no? So, what do we have here right now are the different graphs, no? Na napaka-handy na gamitin. Ito is scatter, as I'm saying. Ano ba is scatter? It pertains to the relation ng linear, no? Pwedeng hindi linear, pwedeng non-linear dito, no? Sa y and x. So, meron ditong klase, a scatter with smooth lines and the markers. Meron din ganito, smooth lines. Meron din ganito, may ganyan, no? May bubble, and so on. No? Marami tayong pagpipilian. Ito naman yung mga bar graph na pinag-usapan, no? So, bar graph sa vertical, it could be histogram, no? Tapos, ito naman ay Pareto. Na-discuss ko na ba yung Pareto sa inyo? So, Pareto ay 70-30, no? 70-30. And box and whiskers, no? Yung tinatawag na may mga interquartile. Okay? So, pinakita ko lang muna yung ano, no? Pinakita ko mo lang na available yan sa tinatawag na Excel, no? Yan ay available sa yung charts. Ito naman yung pie graph, no? So, 2D pie, meron ding 3D kung gusto niya ng mas more ano, no, yung parang mas solid, no, 3D. May donut kung appropriate to sa donut. Maraming pie chart na napagpipilian, no? Area, XY scatter, map, ano to, stock, surface, anong surface? Yung RSM, response surface methodology. Radar, yung parang tinatawag din yung radar na ano, na ang tawag sa radar ay spider, no? Spider plot. Let me pull this out nga para maidagdag na lang doon, no? So, ayan. Tapos, box and whiskers, no? Funnel, waterfall, combo. No? Yan yung mga available na graph doon sa Excel, no? So, ilagay ko lang dito. Singit ko lang, Yan. Para mamaya is ma-discuss natin. Okay? Sana tayo? Meron tayong line, di ba? Meron lang, alam niyo naman yung line. Tapos dashboard, pinapakita. So, let me go to the dashboard.